Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang araw sa inyo lahat. Anong oras man kayo sa inyo nanonood, muli tayo ay makakapag-DoorDash. At thank you Lord kasi binigyan mo po ako ng pagkakataong upang gawin ito. Tayo magsisimula na sa ating DoorDash. Ang oras ay 11:51. So binigyan lang tayo ni DoorDash ng hanggang 12:30 para sa ating time. Pero kung busy naman, I'm sure si DoorDash na mismo magsasabi kung gusto pa natin mag-extend, i-extend na tayo. Ang pupuntahan natin ngayon is West Hollywood. Andito yung lagi natin pinupuntahan na Silver Lake. Sa West Hollywood tayo ngayon. Feeling ko lang mas marami doon. Trip ko lang ba. Anyway, sana makarami tayo at samahan tayo ni Lord sa ating biyahe. Tara, samahan niyo ako. So guys, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng ating videos. Dalawang reason. Unang-una, parang 1 week kaming nagka-flu sa bahay. Lahat kami, no? Nagsimula doon kay baby. And then, kumalat na. Buti ngayon, okay na kami. At wala ng flu. Naka-recover na kami sa flu. Pangalawa, every time kasing magdo-DoorDash ako, hindi ako nabibigyan ng takbo. So, kung wala naman akong takbo, hindi ko na lang ina-upload. Say for example, kung lumabas lang ako tapos hindi naman ako nabigyan, hindi ko na lang yun ina-upload kasi nga wala rin naman akong mapapakita sa inyo, kaya hindi ko na lang siya ina-upload. So yun yung mga reason, kaya parang almost 2 weeks na tayong walang upload sa ating YouTube. Pero ngayon sana magkaroon tayo ng takbo. Sana bigyan tayo ng opportunity kumita kahit papano. At of course, makapag-enjoy, makapag-exercise at ilayo sa anumang kapamakan. Mapapansin nyo guys, sunny ngayon ang weather natin. Sobrang ganda ng weather ngayon dito. Yung mga nakaraang weather is cloudy. Papansin nyo sunny dito pero still malamig pa rin yan. Ang hangin nila malamig pa rin. Yun yung maganda rin talaga dito sa lugar na to. Anyway, kung bago po kayo sa channel, ako po ay nandito sa Los Angeles, California. Isa sa pinakamagandang lugar na pasyalan, Of course, nandito yung mga famous attractions na Walk of Fame, kung ano-ano pa, Griffith Park, dito rin yun. Ang talagang pinakagusto namin actually dito is yung environment na which is maraming tao plus malamig ang panahon lagi. Kahit na mapapansin nyo mainit yan, minsan nga ang ginagawa namin pag lumalabas kami nila misis, pag talaga sobrang lamig, kami na mismo yung pupunta dun sa araw. Kasi pag lagi kang nandun sa shade, dun sa lilim, mararamdaman mo lalo yung lamig. Kaya kami na yung lumalabas sa araw kasi nga ganun ang panahon dito. Nandito na tayo sa ating hotspot na kung saan nandun yung Mendocino Farms, Jersey Mike Subs, McDonald's. Alam nyo kasi ang talagang challenge sa ganitong gig, hindi naman yun offer Ang napapansin ko kasi na challenge sa ganitong gig, yung matenga ka na wala kang makuha. Dun ka mag-i-start na tamarin Pero pansinin nyo, pagka halimbawang nabibigyan kayo ng takbo o offer parate, kahit na minsan mababa lang yung bigay, kukuhanin mo kasi ayaw mo lang matanggal yung momentum na
alam mo yon, yung parang alis ka ng alis, sinisipag ka. Pero once na nahinto na yan, nako, dun na parang kang tatamarin, doon ka na parang, ano ba to? Wala namang, anong lang nangyayari. Sa labas ka, syempre, out ka, lalabas ka, pupunta ka sa sa mga hotspot. Kumukha nito, 1 mile away from sa bahay to. Sadyain mo. Para makakuha ka ng magandang offer. Kasi kung doon lang ako sa bahay, hindi ako makakuha ng order plus na magandang offer. Guys, meron na tayong first offer sa Crazy Rock and Sushi. 2 bahay yung didelibera natin. So 2 order yung kukuhanin natin. Sorry, medyo malakas yung tunog, may construction. 2 order yung kukuhanin natin. It's $10 for 1.4 miles. So magandang offer to. Pupuntahan na natin, nandito na tayo. Guys, makikita nyo naglalakad ako, no? Kasi ito usually hindi naman ako naglalakad, pero dapat talaga to naglalakad ka kasi sa sidewalk to. Tsaka ngayon kasi kaya ako naglakad, kita nyo may construction na ginagawa. Nakakahiya naman kung diba, magbabike pa tayo dito, medyo maliit na lang yung space. Kaya ako naglakad. Dito na tayo sa Crazy Rock Sushi. Saan ko ba ito lalagay? Dito ko na lang muna ilagay. At maliit yung pasukan. Tara, kuhanin na natin sa loob. Pasok na tayo. I have 2 order for Arena K and Janelle V. Thank you. And welcome. Yeah. Computer. Yes. Yeah. So guys, papunta na tayo dun sa isang first na drop off natin. Ang sabi ni map sa 0.7 miles from here, 5 minutes. Dito pag ganun. Pero dito tayo daan, shortcut tayo. Ang sabi guys, 0.7 miles or 5 minutes away from here yung ating first delivery. At papunta na tayo. I don't know guys, naglolo ko yung ating mic. Napipindot siya tapos parang nawawala. Actually, nagkaroon kasi ng problema tong mic. Nangyari kasi dito talaga, hindi ko to natanggal sa damit nung mga nakaraan DoorDash ko na laban. So ngayon tinitest ko pa kung pwede pa rin siya. At yun nga ang problema, pumipindot na siya mag-isa. Siguro yung mga electronic niya sa loob, microchip niya, nagkaroon ng problema. Tapos ang napansin ko dito talaga yung kanyang battery, ang bilis niya na malobat. Tapos minsan pag charge mo hindi nag-charge. So yun, actually ganyan nga, buti nga nagamit ko siya pero ganun naman palang nangyari, yung para nagkakaroon siya ng issue, napipress siya ng kusa. Thank you. So yun, sayang kasi kano rin yan, sa $50 din yan. Magbaga parang mga nasa 2 plus dollars din, 2,000 plus pesos din yan. Wala tayong magagawa nangyari. Naiwan natin sa labahan, tapos na dryer. Siguro ipon na lang ulit, tapos pili tayo ng panibago. Sinearch ko nga pala guys, makwento ko na rin sa inyo. Kasi di ba minsan ang ginagamit ko yung Fixie. Sinearch ko kung ano ba yung lugar na mas banayad o yung walang akyatin. Kasi syempre pag manual o Fixie lang gamit natin, gusto natin yung standard, yung hindi masyado maakyat. Ang sabi ni ChatGPT, dun daw sa lugar namin, yung Silver Lake ang mas flat, no? Then itong pinagdidilibera natin ngayon, West Hollywood, ito daw ay
nasa mas mataas ang elevation most of the time. Pero based naman sa observation ko, siguro dahil di naman ako lumalampas ng mga 2 miles, nasa 1.2, 1.5 maximum lang ako. Kaya siguro hindi ko nararamdaman yung mga elevation lagi. Pero yeah, at least, di ba? Okay na okay. Nandito na tayo. Hit lang natin tong ating bike para mas safe. Ito yung mas malaking order. Yan. Sa kanya to. Tara. Oop, sorry. And we also heard one of the nominees for Best Jazz Vocal goes for the singing. Arena. Tama. So, pupunta na tayo doon sa kanyang... Uy, nagsuswimming guys. Oh, ala. Parang, ano siguro yan, ano? Hot. Lamig eh. Tayo. Ano ba? One. Ito. Ito. Baliktad. So, from pataas, from mataas na number pababa. Ito na tayo. There we go. Okay, take a photo. There we go. Okay tayo. Go next dun sa second delivery natin. 10 minutes away yung ating next delivery, 1.5 sabi miles, sabi ni map. Okay lang. Sa tagal ko pa naman na hindi na nakapag DoorDash, parang excited na tayo eh, no? Saka yun naman talaga ang pinunta natin, para tayo ay makapag-exercise, maka-unwind, makapag kumita at the same time. Ngayon, kung hindi man tayo kumita dahil wala tayong makuha order, actually bonus na lang yan, kita. Importante, kapag bike ka, makakita mo yung mga ibang lugar. Actually, makwento ko na rin yung tapat nung dinilibira natin. Alam nyo ba, kahapon na dun kami dahil alam nyo naman, nag-iisda rin ako. Nagbebenta siya ng plants, aquarium plants, snails, ganyan. So, bumili ko sa kanya ng aquarium plants. Tapos, may libre ng snails. So, yun parang, di ba? Nakapunta kami doon. Kasama ko kasi yung asawa ko tsaka mga anak ko. Punta ako doon na nakasasakyan. Pero ngayon, nakapunta ako doon, di ba? Puntahan ko siya na nakabike lang. Na iba yung tingin mo kasi pag nakabike ka lang. Iba yung makikita mo pag nakabike ka lang kaysa nagsasasakyan ka. So, yun lang, parang kwento ko lang. Anyway, meron nga, yun nga pala yung ating sa pang channel, yung Molly in a Tub. Hindi rin ako masyado nakakapag-post. Alam niyo ba kung bakit? Yung ating mollies na inaalagaan naubos. I don't know why. Maayos naman yung ating pag-aalaga. Kalungkot lang kasi syempre laga mo yun. Wala tayong magagawa. Talaga from Indonesia pa yon natin kinuha
in-import natin from Indonesia. Pero kung wala tayong magagawa, namatay sila, ginawa naman natin lahat. Binigay naman natin yung mga kailangan, sarap na pagkain, environment na maayos, gamot. Namatay pa rin. Nanganak siya actually. Nag-anak sila ng marami. Around 16. Ngayon dalawa na lang. Tingin ko may problema yung tank eh. Merong parasite or something yung tank eh. Yung mga natira medyo payat na rin. Sabi ko hindi ko na pipiliting buhayin pa kasi pinilit ko ng buhayin yung mga parents eh. Nanay, tatay, hindi talaga kinaya eh. Yung mga anak from 16, syempre mauubos yan talaga. May mga anak talaga kasi na may hina, naging dalawa na lang. So ayun, lalakwento ko lang. May bago tayong ginagawa sa ating pag-isda. At yun yung rice fish na tinatawag. Yung medaka rice fish. Ito naman yung mga isda from Japan. Nakakuha tayo. At ang difference niya, mas matibay talaga siya. Actually may mga ibang hobbyist na nag-iisda. Kahit na nagyeyelo yung lalagyanan nila ng taas, ano pa rin, baga nabubuhay pa rin sila. So yun lang, nakwento ko lang. Sana masilip nyo rin. Pero wala pa akong bagong post. Gagawa pa lang ako ng bagong post dun sa ating molly na to. Hindi na siya molly kasi wala na eh. Pero hindi natin sure. Malay mo eventually kuha ulit tayo ng molly. Hindi natin masabi. Pero ngayon focus muna ako sa rice fish, tsaka yung isa kong in-import from Indonesia na saber tail, na yun din na dalawa na lang natira. From 5, dalawa na lang natira. Ang hirap pagka import, may mga sakit na hindi natin masabi. So healthy naman sila nung dumating. Ang ibig sabihin, hirap na mag-adjust. Mahirap sila mag-adjust sa panibagong environment. Kasi kung lumaki sila, let's say, sa tropical country, tapos malamig sila sa malamig na lugar, malaki yung i-adjust nila sa quarantine nila base environment nila. Yun lang, kwento ko lang. Anyway, 4 minutes away na lang tayo dun sa ating second delivery. Papunta na tayo, tara. So yun guys, tumawag na tayo at nag-confirm naman yung guest, yung customer, na bababa nga siya dito at i-hand over na lang natin sa kanya yung kanyang order. Okay. Naririnig na akong bumababa. So siguro siya na yan. On na natin pala yung ating Uber Eats. Kasi pagkabigay naman natin ito, pwede tayo tumakbo just in case mabigyan tayo ulit ni. So ayun guys, na-hand over na natin sa customer. Bumaba si customer here. Tayo ay para tayo meet kasi nga yung kanilang
door locks not working daw. So nakalagay naman sa instruction na gano'n. Tawagan na lang siya para i-meet niya na lang daw tayo dito. Eh, yun naman ang nangyari. Okay naman. At ngayon ipabalik na tayo sa ating hotspot. Pabalik na tayo dun sa ating hotspot. So 1.5 yung ating tinakbo. Of course, yung pabalik natin 1.5 din. Kaya gusto ko bumalik doon sa pinanggalingan natin kasi doon yung mas marami talagang nakukuhang order na mas malakas magbigay ng tip. Kasi kung iisipin nyo, merong mga fast food na parati ka makakakuha ng order pero hindi naman ganun laging nagbibigay ng tip. Kaya minsan maging ano rin tayo, nagiging madiskarte rin tayo sa mga pwesto natin. Kasi may mga high-end na restaurant na pag doon sila umorder, mas malaki yung binibigay nila tip kaysa yung fast food lang. So, hindi naman lahat pero mas malimit, mas malaki yung bigay na tip. Kaya balik tayo dun sa ating lugar na Mendocino Farm kasi doon usually pag nakakakuha ako talagang okay yung tip nila. Dito kasi talagang dapat may tip ang takbo mo para hindi masayang, diba? Anyway, 4 minutes away, punta na tayo doon. At sa pagkakataong ito ay naisipan ko na nga rin palang umuwi, gawa ng hindi na rin po tayo nabigyan ni DoorDash ng anumang order or offer. At nag-text na rin si Mrs. na pwede na daw ako umuwi gawa ng luto na daw yung aming lunch, and that time is around 1:30 na rin. Kaya minarapat ko na pong umuwi at hindi ko na po na video yung pagdating ko doon sa ating hotspot. Anyway, maraming salamat sa pagsama, panonood. Again, God bless and always pray.